Magandang gabi po. Welcome back, Tita Bing. How are you? Magandang gabi po, Pastor, sa inyong lahat po. Yes, welcome back po. Miss namin. Salamat po. Ilang weeks kayo doon, Nandito. Tita Bing? 1 month po. 1 month pala yun. Kaya pala Opo. parang ang tagal Opo. tagal. Pagdating niyo po, siyang alis naman po namin. Oo nga eh, nagpalitan lang po tayo. Opo. Ibig sabihin, naka 1 month na pala kami dito. Opo. Yeah. Okay. Magandang gabi po, Kuya Noel, Ate Giselle, Kuya John Marco, Ate Josie, Ate Bing, Ate Allison May, Kuya Justin Kyle. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, dokes. Let's start with our prayer request, no? And prayer request and what do you call this? Praise report. Yan. Prayer request and praise report. Ayan. Good evening, Azcaraga and Cruz. Ayan. The Valencia household. Siyempre, ang kanilang si Chupapis. Mhm. So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to your Simbang Pinoy. Tako tayo sa praise report and prayer requests. So, sino magsisimula? Hmm. Sige, siyempre, ang ating suki, no? Tita Josie, magandang gabi. Ayan, praise report and prayer request po. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Good evening po. Praise report ko po, naging maayos po yung ating Friday night nung worship night natin nung Friday. Nakakatawa. Yeah, maganda yun. Opo, praise report ko po. Mhm. At saka nung Sunday, ayos po yung ating service. Opo. Po. Prayer request ko naman po, kagalingan po ng lahat ng mga may sakit sa ating church. Mhm. Opo. Okay, salamat po, Aling Josie. Po. Sabi ni John Marco, good evening po sa lahat. And sabi naman ni Giselle, good evening po sa inyong lahat. Praise support ko po. I finally have a job na po. All glory to God. So far, so good naman po. Third day ko po today. At nandito po ako ngayon since 2 to 10 p.m. po ang shift ko. At very understanding po ang bosses at manager ko po sa aking church commitments. Inadjust po nila schedule ko para walang Friday nights and weekends, no? Plus naging fruitful po ang ating worship night at marami pong na-bless. Praise the Lord. Prayer request naman po, remove po ang anxiety ko every day before going to work na I'll be able to what do you call this? I'll be able to do all the job here po. Ayan. Sige, Giselle. Pag-pray natin yan. Andali lang. Mhm. Okay. Thank you, Giselle. Sabi naman na Azcaraga and Cruz. Magandang gabi po sa lahat. Praise support. Praise the Lord po dahil almost uh, 2 days po ako may sakit at di natuloy. Hehe. Prayer request. Survey po ng agency na hawak namin. Sana po makapasa kami lahat. Ayan. So, okay. All right. Sige lang po, sulat nyo lang kung meron kayong praise support and prayer request, no? Praise support, salamat po kay Lord sa mga nag-pray sa amin. Nakabalik na po kami ng safe. Prayer request, patuloy po sa mawala po ang sipon ko. Ayaw, may sipon si Tita Josie. Ay, Tita Bing. Ayan, sandali lang po.
Eto naman, prayer request, apply to a summer job, waiting for response, and other grant school. And praise support, successful ang Alab Night. Ayan, syempre. Alab Night. Okay, dokes. Balikan natin yan. Okay, so sino ba nadagdag? Magandang gabi po, Lola Fe. Ay, Good evening, Pastor. po, baka may praise support kayo and prayer request. Pero bago kayo mag-praise support and prayer request, magandang gabi muna sa iyo. PQ, Tita Malen, good evening. Kuya CJ, good evening sa iyo. And who else? Ate Darren, magandang gabi din sa iyo. And sino pa ba yung pumasok? Yun muna. Okay, good evening po, Lola Faye. Any prayer Good evening request or po. praise report? Hi, Good, Ivan. Hello, hello, Pastor Jeff. Hi, good to see you. See you too, Pastor. Hmm. good evening, everybody. Good evening po. And I would like to make a report about the healing of my daughter. I don't hear her cough anymore, so Praise most the Lord. likely God has already healed her from the cough. Amen. And I have a request. Regarding the retitling of my parents' property, it looks like my niece is making it hard for me to pursue with the retitling of the property. So I would like request a prayer that God will soften her heart and including her brother Patrick, Pastor Patrick's son will have the same spirit of observing love as well, not just being hard to get what they want to get, but that they will also exercise love, because they are also Christians. Pastor, the brother Rex Patrick San himself is the pastor there in the Philippines. They should uh, have the spirit of love and consideration. Okay, good evening. Good evening sa iyo, Pastor Bert. Magandang gabi po. Magandang gabi, Aldrin and Jasmine. Good evening, Sister Rose. Okay, basa muna tayo dito. Sabi dito, sabi ni Ate Malen, good evening po. Sabi naman ni John Marco, praise support ko po. Praise the Lord for a successful and productive worship night po last Friday. And prayer request ko po is for God's continuous provision and guidance po sa school since nalalapit na po ang graduation ko po. Amen, John. Amen. No? So, chibogan na to, John, ha? Graduation mo na eh. Okay. Sabi naman po ng Azcaraga, good evening po sa lahat. Praise support po. Sobrang nakaka-bless po yung worship night by Alab Ministry. Prayer request po, magtuloy po ang healing ni Chipapi sa kanyang ubo. Kaunting ubo lang naman po. Ayan. Sige po. Sulat natin yan dito. Ayan. Okay. Good evening po, sabi naman ni Darren, praise support ko po. Salamat kay Lord dahil normal po yung result ng laboratory ko, no, yung March 7 laboratory. Thank you sa prayers ninyong lahat. Amen. Okay, good evening, good evening. Good evening, sanay lang po ah. Aha, aha. Good evening, Allison May. How are you? Good evening po. Praise support, praise Ano, request. ang aking praise report po is, syempre po yung Spirit-led worship last Friday po and Sunday as well.
Another one po is yung fruitful fellowship po namin ni Ate Jelly kanina kasi nakita po kami. And then godly discipleship talk with Ate Q. I was very refreshed po like when me and Ate Q was able to speak about God and then growth and then a lot of things na na-express po namin sa isa't isa. And then another thing po is thank you Lord kasi po good grades po yung nare-receive ko sa exam ko po and quizzes and I pray po na may exam pa po kasi ako so I don't wanna get ahead po. And glory to God po talaga na binibigyan niya ako ng wisdom when taking it. Yeah. And At, at I walang was very nagpapalagay. blessed din po nung bumisita po kami kay Tito Vince Oh, and yeah, Tita. yeah. Yeah, I was very blessed and grabe po yung talk po namin and how I was very encouraged of how God is very faithful. Napaka full of wisdom po yung mga words nila and talk po namin when we visited there. So I'm very grateful kay Yeah. Lord. So praise the Lord for that. Prayer request naman po is yun po, continuous recovery ni Tito Vince. Kasi nagagalaw na po niya yung kamay niya ng maayos and then he was able to speak with us and then enjoy po yung fellowship po namin nung bumisita kami. And praying naman po na next naman po is makalakad po siya na ma-rejuvenate po ni Lord yung kanyang sa legs po na yung sa synapses niya ma-send na po yung um, response para makapag-respond na po yung feet niya. And sa another prayer request po is may exam po ako this Sunday and sana po before Friday matapos ko po yung mga assignments ko. So makapag-ready po kami sa wedding ni Ate Faye. Praying po na everything will go successful with God's will po sa kasal po ni Ate Faith. Mm. Everything will align, nothing will go wrong. And yun po yung part po ng prayer request ko po. Thank you po. Amen. Nakaka-bless naman ang iyong mga praise report, Alison, no? Unang-una, happy ako dahil mataas ang mga grades mo, no? At thank you dahil nakikinig ka pag pinagsasabihan. Thank you. And I love that kind of attitude, no? So, mas maganda, di ba? Pag walang distractions. At Thank you din saka, po. sobrang blessed ako nung dinalaw niyo talaga si Kuya Vince. So, I hope na we find it in our heart, no, tayo bilang mga Kristiyano, no, we find time na dalawin yung mga kapatid natin, lalo na small community lang naman tayo. Paramdam sa bawat isa na tayo ay we have concerns, no, for one another. Especially kapag meron naman kayong mga free time, no. Ito ay isang magandang papapakita ng solidarity at unity bilang isang community of faith. Thank you, Anastasio family, for doing that. Ay, PJ, pwede pong Hmm. makahabol po ng prayer request? Sige, sige. Pa-prayer request din po yung sa studies po ni Kuya Tyrone kasi may kakausapin po siyang counselor and praying po na God will give him favor and na ituro po siya sa where he needs to go and what he needs to do po. So, yun po. Thank Sige. you po. Okay, sige, sige. Sulat natin yan dito. Okay, thank you. Okay, kanina na tayo. Kiko, magandang gabi sa'yo. Ate Janet, good evening sa inyo. Okay, sandali lang po. Ayan, ayan, ayan. Okay, Ate Malen, driving ka ba? Baka driving si Ate Malen. Ilagay natin siya dito. Sandali lang po. Okay, let's hear it from Ate Janet. Good evening, Ate Janet. Praise support and prayer request. Ay, praise God po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay talagang tunay na nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi Mhm. kahapon po meron ako appointment. Si Jan na lang nagda-drive. We almost hit by a car. Kumbaga, split seconds. But I really thank God for that. Mhm. Talagang napakabuti po ng Panginoon. So, Amen. praise the Lord for His goodness. So, ang prayer request po, protection po talaga sa lahat. Mhm. Protection ng Panginoon sa atin. Lamang po, marami pong salamat. Amen, amen. Maraming salamat, Ate Janet. Good evening, Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo.
Good evening po, Pastor. Evening, praise report and prayer request. Opo, ayun po yung praise report po namin. Sa akin po yung worship night din po, praise the Lord, it was successful and nakaka-bless po na um, nagpuri po ang lahat and the Holy Spirit was really evident na yung presence ng Holy Spirit. And yesterday po yun nga po, we were able to visit Brother Vince. We were actually ano po ang plano po namin i-bless sila pero para po ma-feel nila they are loved, that we care, our church cares. Pero actually kami rin po na-bless sa testimony nila when we were fellowshipping sa hospital. So Mhm. praise the Lord that Brother Vince is recovering pretty well and fit pretty fast. Mhm. Nakakapag ano na po siya, tuloy-tuloy po yung, ayan, nakapag-walker na po siya, tuloy-tuloy po yung therapy po. Nakapag-walker na siya? Apo, nakapag-walker na po, praise the Lord po, Oh. Pastor. Kasi na pumunta kami doon as in totally ah nagagalaw niya na yung kamay niya, yun yung improvement. Pero yung binubuhat talaga siya papaupo doon sa. Pero kung nakapag-walker na, naman. ang laki ng improvement nun. Apo, nagano po siya kagabi po nag-wheelchair po siya. Siya Mm. na po ano na sa wheelchair niya eh. Siya po yung Oh. gagalaw sa wheelchair niya eh. So So praise the hindi Lord po. hindi niya ginamit yung yung parang yung pero kasi device ang parang tinatali sa kanya tapos iaangat. Meron pa rin po, Pastor. Meron pa rin. Apo, pero kahit paano po, nakaka-step po siya dun sa Oo. walker po. Yeah. Opo. O Kaya kasi magandang totally movement po dati yun hindi siya para. hindi niya nagagalaw yung paa niya. Opo, ngayon nakakaano na po kahit paano po. Ay, grabe. Kaya Grabe. sobrang nakaka-bless po talaga. Oo, oo. Yeah. Sa nerves yun, Pastor. Opo. Yung kinukwento kasi po nila Aldrin and Jasmine, super layo po nung huli kami pumunta doon. As in, malayo yung kinukwento nila. So, nagulat ako eh. So, well, hindi naman ako nagulat in a sense. Alam ko, papagalingin siya ng Diyos. Pero, yung gulat na masaya ka, alam mo yun. Opo. Okay. Tsaka ano po, kaya po nakapunta kami ng cafeteria po kasi kaya na po. Oo, dun sa may Okay po nila. siya. No? Opo. Ganda yung Kasi nila. two visitors lang po ang kailangan. Si Alison may iwan po sa baba. Kaya sabi nila, pwede naman sa cafeteria, kaya na niya. Okay. Kaya, Sa hospital to, hindi to sa bahay. Okay. hindi po sa ano pa rin, rehabilitation pa rin po. Nandun pa rin ba siya hanggang ngayon? Opo. Mhm. Pero mas maganda po yung progress po. Mas okay po ngayon, sabi po ni Sister May. Yeah, I think makakalakad na siya soon. Yeah. Mhm. That's a good testimony. I mean, Praise the Lord. Mm. saya, yeah. Saya. Go ahead, Anastasios. Ano pang inyong, no. Sorry na-excite lang ako na, Opo. Talaga nakaka-excite po. Kahit kami, naiiyak Yeah. po kami talaga kagabi. Yeah, we were praying, we were crying. Grabe po yung ginawa po namin kagabi. Nakaka-bless po talaga yung experience. yeah. Sinama po talaga namin, Pastor, yung mga bata, sinadya po namin. Hmm. So they would see it's biblical to visit the sick. Nakalagay po sa Bible 'yon na Yes. sa community of faith, we need to visit the sick and then pray for them, fellowship with them. So it's good na na-expose po namin yung mga bata sa ganung gawain para po paglaki nila, madala din po nila. Amen. That's good. Great. Yeah. And another praise report po si Anaya po nag-exam today sa math and maganda po yung result ng kanyang exam. So praise the Lord po. Amen. Galing naman ni Anaya. Praise the Lord. Mhm. Yes. Salamat sa inyo. At yeah, masayang masaya ako. So Good yun evening. na lang po, Pastor, yung prayer request namin, yung patuloy na kagalingan ni Brother Vince para po makabalik na po siya sa church. Very excited po kami. And Yeah, then siya. Magtanod ulit. yeah, and sana po this would encourage people who are experiencing the same sickness. Si Patrick Noel din po, ipag-pray din po natin na sana it would give him hope na marinig niya itong testimony ni Brother Vince. Yeah, and also, Sister Susan. oo rin, no, si Sister Susan din, no, na Apo. nahirapan din lumakad, no. Sana si Patrick, madalaw din, no. Apo. Madalaw din na mga musikero, sabi ni Kuya Noel, naalala ko, sabi niya. Mm. Madala yung mga musikero para ma-encourage siya. Yeah. Thank you. Salamat. Opo.
Yeah. Good evening, Kuya Manny. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Okay, sino pa bang bagong dumagdag? Wala na, basa muna tayo dito. Sabi dito ni Ate Darren, good evening po. Praise support ko po. Salamat. Ayun na, nabasa ko na pala to. Sub ni Ate Rose, good evening po everyone. Praise support ko po. Lumabas na po yung result sa testing ng lump ni Mami Zenny sa breast niya. Di naman po cancer. God is good. God is good po. Isa pa po, praise report. Thankful po ako na naka-attend po ako sa worship night. Salamat po sa alab, sa effort po nila. Prayer request ko po, healing po sa uncle ko. Okay. Si Olan Ruiz, prostate cancer. Pati po kay Medina Panganiban, lung cancer. Ayan, alam ko si Medina Panganiban na sa ano na natin yan. Ayan, sige, pagpipray natin sila. Okay, praise report po pala, peace in the baka ano to, prayer request. Prayer request po pala for peace in the Philippines amidst arrest of former President Duterte. Ayan, ayan, ayan. Yeah. Pag-pray natin si Tatay Digong, no? Maka-Duterte ka man o hindi, responsibilidad nating ipanalangin siya dahil siya ay ating former president. Alam niyo, we need to learn how to respect people, no? Whether we are aligned with them politically or not because we are Christians, okay? So, hindi tayo namimili, okay? So kung Republican ka, pag-pray mo si Biden. Kung Democrat ka, pag-pray mo si Trump. Parang ganun. Okay? So, okay. So, punta na tayo dito sa ating Tama po yun, Pastor. Amen, amen, amen. Tama po yun. Okay, sandali lang po At ayan, tapos na tayo sa praise report and prayer requests. March 12 ngayon, 2025, the Upper Zoom Prayer Gathering. Welcome po, 8 p.m. tuwing Miyerkules. Ayan, ay bisyo na yan. Sabi nga, kailangan pa bang i-memorize yan? So, for tonight, I'll be filling in for Justin. And next Wednesday, March 19, 2025, si Kuya Manny. Okay, ang ating devotional leader next Wednesday. So tayo ay magbulay-bulay sa salita ng Diyos, no? Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming maraming salamat po sa pagkakataon muli na naman na kami ay kakain ng salita ninyo, Panginoon. Maraming salamat dahil lalagi kaming may opportunity na kung saan kami pwedeng palaging mag-pray, palaging mag-aral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga anak nyo na nagbibigay ng panahon, Panginoon, para po kayo ay makipagniig sa inyo, matuto sa inyo. Nawa kayo po magturo sa amin sa ngayong gabi. In Jesus' name, amen and amen. Yan, balikan muna natin, ano? Yung ating pinag-aralan last Sunday. So, basahin ko ulit. Luke 16:19 to 31. The rich man and Lazarus. Okay? There was a rich man who would dress in purple and fine linen, feasting lavishly every day. But a poor man named Lazarus, covered with sores, was lying at his gate. He longed to be filled with what fell from the rich man's table, but instead of the dogs would come and lick his. Instead, the dogs would come and lick his sores. Sorry, medyo nalabo aking mata. One day, the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And being in torment in Hades, he looked up and saw Abraham a long way off with Lazarus at his side. Father Abraham, he called out, have mercy on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this flame. Son, Abraham said, remember that during your life, you received your good things, just as Lazarus received bad things.
But now he is now comforted here while you are in agony. Besides all this, a great chasm has been fixed between us and you, so that those who want to pass over from here to you cannot, neither can those from there cross over to us. Father, he said, then I beg you to send him to my father's house, because I have 5 brothers, to warn them so that they won't also come to this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets. They should listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. But he told him, if they don't listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded if someone rises from the dead. Yan po ang word of the Lord. Okay, so ang learning to ponder natin last Sunday, if you still remember, no, who this man was, where this man went, and what this man wanted. No? In-explain nung passage na ng parable na to, sino yung mayaman na lalaki? Ano yung ugali niya? Ano yung behavior niya? Tapos, saan siya napunta? Punta siya sa impyerno, no? Pagkatapos, nung nasa impyerno siya, anong gusto niya? Gusto niya manalangin, pero it's too late. At gusto niya rin mag-preach sana, no, si Lazarus. Inuutusan niya si Lazarus na mag-preach sa 5 niyang kapatid. Pero, too late. Papansin niyo, no, nasa hell na siya. Rich man pa rin ang dating. Nag-uutos pa rin. Di ba? Kumbaga, andun ka na nga, nag-uutos ka pa rin. Eh. So anyway, sa gabi na to, ito yung tanong natin. Okay? How do we ignore the suffering around us? No? Just like sa parable na yon, yung rich man. Sa present day, paano nyo nakikita na ini-ignore ng mga present day people of 2025 yung mga nagsasuffer around them? Hindi lamang poor, hindi lamang walang kakayahan sa buhay, no? Suffering can include yung mga may sakit, yung mga nalulungkot, yung mga namatayan, yung mga iniwan ng asawa, yung mga nag-isa sa buhay, no? Maaring at some point in time they are suffering, no? Pero paano, no, magbigay tayo ng mga example, paano ini-ignore ng mga tao ngayon yung suffering around us, no? Isang maring rason, halimbawa, sobrang busy sa buhay, no? Kaya wala ng time para maging sensitive sa suffering ng iba. At pag dumating yung time na sila yung magsasuffer, doon nila nare-realize, oo nga, no? I didn't, kumbaga, give time for others. But now, I need people to give time to me. Another question, no? Why do we place too much value on earthly wealth and success? Bakit sa palagay nyo na parang sobrang pagpapalaga natin mga tao sa earthly wealth and success na hindi naman tumatagal at di naman forever, di ba? Or number 3, what is your takeaway or baon na sa pinag-usapan natin last Sunday at saka sa binasa natin na verse ngayon? No? Ano yung pinaka tumimo sa'yo nung Sunday? No? Or kaya kung wala ka nung Sunday, um, pag nung binasa natin yung parable, ano yung tumimo sa isipan mo? Na kumbaga, ito talaga yung takeaway ko dito eh. Moral of the story ko dito eh. Yung aking baon dito eh. Pwede mong sagutin yung tatlo or pwede mong sagutin isa lang or dalawa lang or bahala. Bahala ka kung ano yung gusto mong sagutin. Okay? So, let's start. Okay, kung kayo po ay listening mode, pwede yung pong sagutin ang ating mga katanungan sa pamamagitan ng ating chat box. No, pwede nyo isulat doon. Okay, so ang ating mga non-listening mode ay sina Aldrin, Jasmine, Lola Fe, Tita Josie, Allison May, and Ate Janet. Okay? So, and
Yun, sulat nyo lang kapag ka meron kayong gustong i-share. Okay, let's start with uh, Lola Fe. Okay, Lola Fe, good evening. Good evening po, Lola Fe. Pastor, hinit niyo ako talaga ha. Ano pa, ano pa? Mahal ninyo ako dahil una ako ninyong pinik. Hindi hindi ba ito pa? Walang time, walang time to ponder. Okay, probably question number 2. Why Sige do po. we place too much value on earthly wealth and success? Mm. Um, First of all, sa schools natin, one of the aims that the school impresses or uh, teaches the student or develop the student, to think of the future, work at the present time in preparation for the future. Ang ano nila, uh, ang aim ng school is to be successful socially, financially. So there is a temptation to lead the student, the young mind, toward material things, especially because when they are in school, they have less time, most likely. Students have less time to spend for the Lord, serve the Lord. So there is the temptation or the there's pressure in pursuing education in order to obtain material things and success. Maaring ganun yon sa akin lang, Pastor. Mm. Uh, Kaya the student uh, has set a goal in his mind and in his heart to be successful in his studies, successful in his career, and build wealth, which is considered success. Um, Kaya guidance and yung participation of the parents insisting or persevering in guiding their children Mm. para they will have a balance in their life while in school. Mm. Nawala yata ako, Pastor. Hindi po. Okay lang po. Okay lang po. So, ang takeaway ko dito, kahit saan man, mga parents, tayo, mga adults, we have always to put our hearts in obeying the word of God. Read the Bible and stick to it. Just like the lesson that we had previously, we have to attach ourselves to the vine Mm. with the branches, otherwise we will be cut off from the vine, Mm. so that there will be no much temptation and we will be able to um, reach the goal that we have regarding our present and future life. Mm. Yan lang po. Yes. And Lola Fe, kumbaga, if the school is always after teaching yung wealth and success, tapos ngayon ay pinag-iisipan nila kung i-include ang Bible study sa Department of Education, no, part ng curriculum. Mhm. Ah, Kumbaga, it's a no-brainer na dapat yun ang unang-unang ano yun, no? Kasi everything nanggagaling yung wisdom, no, sa Biblia. No, syempre, although syempre, we are serving not only Christian people sa US at saka sa Pilipinas. Meron din tayong mga kapatid na Muslim na iba mga pananampalataya, di ba? Pero at least, kumbaga, being a Catholic nation, mas mabuti sana no kung ma-include nila yung mga principles, no, how to live successful life, no, how to be successful in life, no, using, no, mga biblical principles, ayan.
So sana magkatotoo yun, no? Kung magkaroon tayo ng Kristiyano na presidente in the future, no? Which is somehow, no, na kumbaga katulad halimbawa ng ginawa ni President Trump na sabi niya sabi sa Bible, dalawa lang ang gender eh. So yun pinatupad niya, no, mula sa pag-upo niya, yung kanyang pinirmahan na dalawang gender lang i-acknowledge, no. So yung mga ganun, no, mga biblical principles, no. So hindi lang tungkol doon pero marami pang iba na patungkol sa paghawak ng pera siguro, sa pagpapalaki ng mga anak, sa alam niyo, yung mga lahat baga kung kukunin sa Bible, no, napakaganda siguro ng isang bansa. Okay, maraming salamat po Lola Fe. Good evening sa iyo. Tita Amy, welcome back. Sana magaling ka na. Okay, good evening. How about Ate Janet? Ate Janet, good evening po. Ano Yun. ang inyong masasagot dito? Pwedeng tatlo, isa, dalawa. Pala po kayo. So, sa akin po dito, Pastor, yung takeaway ko. What is your takeaway or baon? Mhm. So, para po siyang ikinoconnect dun sa prayer and fasting natin last week na dun sa prayer na kinodo ni Jesus na may your kingdom come on earth as it is in heaven. So, isa yun Mm. sa mga prayer points ni Jesus. Kasi po yung preaching, yung prayer, we can only do that while we are still here on earth. Opo. Kumbaga, we are living in a very limited time. So, kumbaga, uh, this is now the time that Mm. we really have to do all these things. Kasi we are God representative and the kingdom of God will come here in this earth through us. Kasi Yes, tayo po yung ambassadors ng Panginoon. We are God's exactly. ambassadors. Amen. Kaya po, naniniwala po ako na we as the people of God is the, kumbaga, torch bearer. Tayo po yung Mhm. nagdadala ng liwanag, nagdadala po ng pag-asa, we are the light and the salt of this earth. Mm. Kaya nga po, the more, ako po kasi ramdam ko yung death. Nung nagkikimo ko, may mga kasama ko namatay na. So parang, ako kaya kailan darating doon. Though, sabi ko, Lord, please extend my life. So Mm. it's indeed very important, kumbaga, let us redeem the time for the days are evil. Mm. Kumbaga, ang bilis na ng panahon. So, itong si rich man, naubusan na siya ng panahon. Imposibleng hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos. Yun lang, pinatigas niya siguro ang kanyang puso. Mm. Pero we as Sure. believers, we as Christians, we really have to do the call. We have to call, yung bang go and make disciples. This is now the time. Kasi hindi natin alam kung may makikinig nga or hindi. Pero hindi Mm. po natin department yung pag-change ng heart ng puso ng tao. Ang trabaho lang natin is to share. To share, to pray, and to share yung mga testimony na naranasan po natin sa Panginoon. So, yun lamang po ang sa akin, Pastor. Marami pong salamat. Salamat po Ate Janet. O nga, no, alam nyo, nung ako'y nung ako'y Katoliko, well, Katoliko ako by default pero hindi naman ako practicing Catholic talaga. Kasi hindi naman ako nagsisimba. Di ba? Parang profound na, hindi yung word na profound. Ay, ano ako, parang manghang-mangha. Doon sa, hindi rin, hindi mga, parang, nalilito or ah, nagtatanong, ano kaya ibig sabihin nung ano sa ama namin yung para ng sa langit, no? Para ng sa langit gaya ng sa lupa or para ng sa lupa gaya ng sa langit, parang ganun. Ano kaya yun? Kumbaga dati, parang ano pa yun, no? Pero alam nyo, ang eksaktong sagot talaga yung sinabi ni Ate Janet na tayo yung manifestasyon ng langit. Kasi kasi yung boss natin, yung tatay natin, nasa langit Kumbaga tayo, kumbaga kung naniniwala tayo sa kanya, nagre-reflect dapat yung kalangitan sa buhay natin. Di ba? Dinadala natin yung kalangitan sa lupa. Ibig sabihin, panglangit yung ugali natin, panglangit yung bibig natin, 'di ba? Panglangit yung behavior natin, 'di ba? Nire-reflect natin yung kalangitan sa lupa. Nabibless yung tao sa atin. Nagkakaroon sila ng picture
kung ano yung langit dahil sa buhay natin. Yun. Pero kung ibang nakikita sa atin, hindi sila magkaka-interest sa langit. Di ba? Kaya parang ba't ako pupunta doon? Kung ganyan lang mga taong katulad mo makikita ko doon, di na lang. Di ba? Parang ganun. So, salamat atin Janet. Okay, basa-basa muna tayo dito. Sabi dito, John Marco, ignoring the suffering around us often happens due to a mix of privilege and self-preservation. Correct. Correct ka dyan, John. No? The lack of awareness of privilege sometimes leads to self-preservation, which I admit I was guilty of. Before, I used to think that I shouldn't care about the suffering around because it did not affect me at all. No. However, everything changed when I came to know the works of the Lord and how He served the poor, the sick, the widowed, and even the foreigner. Each day, I pray that God will slowly use me to serve others and live a Christ-like life. Amen. Yeah, no, we talk about the poor, no, presently, no, mostly tayo na-encounter natin yung mga homeless, di ba? O yung homelessness, no? Or poor when we go to the Philippines, madami tayong na-encounter na poor, di ba? Sick, di ba? Yung kagaya ng mga ginawa ng mga Anastasio, I hope it will be a culture for us. Pag may sakit, dalawin natin. Wag lang pastor kasi hindi naman nakalagay sa Bible na ang pastor lang ang pwedeng dumalaw. Kristiyano po ang tinatawag na dumalaw. So gayahin natin sila, dalawin natin, no? Kasi meron tayong awareness na kailangan maging kumbaga aware tayo no sa mga nangyayari, no, serving the widow, no, yung mga widow, mga widower, lalo na yung mga kumbaga wag natin ina-abuse, no, wag natin na dinadaya, no, wag natin na kumbaga bigyan natin ng certain na panahon, lalo na kasi masakit na mawalan ng asawa, 'di ba? Or even sa mga foreigner. Lalo na ngayon, alam nyo, generally, lahat naman tayo nagkakasundo. Kay Democrat ka pa o Republican ka pa, nagkakasundo tayong lahat na we should protect the border. Okay, lahat tayo niyan, I think so, no? Kasi it is impossible for you to let in all the people in other countries. Babagsak yung economy, di ba? Ganun lang kasimple yun. Basic na basic yun. Pero there are people na they are being caught in a situation na ayaw nila na nandun sila. They've been doing their best para umayos yung kanilang sitwasyon. Alam mo yun? We should not be indifferent to them. We should not treat them na parang mas mababang tao. Di ba? So, dapat we treat them as a human being, as a Christian. Hindi yung parang, wala kang papel? Ay, nako, ewan ko sa'yo. Hindi dapat ganun. Dapat may puso tayong intindihin yung kanilang pinagdadaanan. Huwag natin silang i-judge, di ba? So, iba kasi yung deliberately gumawa ng mali, iba yung naging biktima ng sitwasyon. Di ba? Iba yun. Totally magkaiba yun. So, we should understand no, this kind of people. Kaya ito, nakalagay nga dito, sabi ni John, foreigner. Kasi actually sa Israel, meron silang feast no, na kapag Jubilee ang tawag nila doon. Kapag dumating yung year of Jubilee, pinapalaya nila yung mga servant sila or usually mga foreigners yan or yung mga foreigners na nagtatago doon sa Israel yung ang tawag doon asyli no asylum no yung mga nag-asylum doon. So anyway, napakaganda nito na John is reminding us na let's be aware sa ating kapaligiran. Okay, so kanina na tayo, ayan. Punta na tayo sa mga Anastasios. Anastasios, magandang gabi sa inyo. Good evening po, Pastor. Good evening. Ayan. So, balik ko lang yung tanong. Ayan.
Um, sa akin po siguro, Pastor, yung yung second question is why do we place too much value on earthly wealth and success? Mm. Siguro po kasi the world is teaching us na to achieve, achieve, achieve. Mm. At batayan po ng success is wealth. Na pag marami kang pera, you have power, you are popular, um, you'll be more famous. Yun po yung yung makamundong way. Pero Jesus' kingdom is reverse. We need to Mm. be humble, stay grounded, depend on Him. Hindi tayo dapat self-reliant. Mm. Uh, we always seek Him first before we please ourselves or serve others first before ourselves. So, ang takeaway ko, Pastor, dun sa sermon niyo po talaga is like like what Lola Fe said na we need to really spread the gospel kasi like what it says in Revelations we don't know the time when the second coming is, so it might be near, it might be a few more years, we don't know, so it will come like a thief in the night. Mm. So habang nandito po tayo, habang we still have breath in our lungs and we are able to speak, we need to share the gospel, especially to our loved ones, our friends who do not know God yet. And if they do know God and they still have a hardened heart, we still need to continue to pray for them. Mm. Still to continue to try to invite them, still try to minister to them as much as we can, open up God when we converse with them. While it's not too late. So, ayun po, I just remember yung pastor din yung sinabi niyo po na example na pag yung tayo lahat napunta na sa heaven and then yung makakilala mo, makikita ka na lang na umaangat tapos sila may iwan and then sabi nila, kilala kita, ba't di mo ako sinabi na ganito pala mangyayari? Parang sa left behind. So, yun po, it's a realization na hell is real and really need to we need to take it seriously and be tawag po dito uh, ano po yung sadyain po natin na i-reach out yung other people, especially the lost. So, yun po, Pastor. Yeah, nangyari kasi ngayon fantasy na lang yung hell. Alam mo yun, parang part na lang siya ng mga fantasy movies na people, lalo na yung mga new generations, hindi na nila alam kung ano yung totoo tsaka yung fiction. No? So, it's a time to time we should remind them na, hey, hell is real. Pupunta tayo dyan kapag hindi tayo nag-ayos, di ba? Kahit sabihin mo na tinanggap mo na si Lord, pero kung di ka naman namumuhay para kay Lord at ini-ignore mo siya at tinanggap mo lang siya ng lip service lang, di ba? Kasi alam niyo yun, magandang tanong yun eh. Tinanggap niya na naman si Lord eh. Bakit siya napunta sa hell? No? Kasi kung nakalagay sa Bible, pag tinanggap mo si Lord, pupunta ka ng langit. For sure. Pero may tinatawag na sincere na pag-accept. Meron tinatawag na you just go with the flow. Nako yun. Parang sa pag-worship, may tinatawag na sincere worship. You're connecting to God. You're listening to the sermon with all your heart and you're allowing the Word of God to rebuke you. Alam mo yan, yung pag-awit mo ay talaga yung nakikipag-usap ka sa Panginoon through the worship at nabibless talaga yung heart mo at nababago yung puso at kaluluwa mo. And that is, alam mo yun, relationship with God. At talagang totoo, tinanggap mo ang Panginoon. Alala, pag pinagsabihan ka ng Lord, talagang parang kasi David, ako, sorry Lord, sorry, sorry, sorry. Hindi na po maulit. Pero kung yung hanggang ngayon, tagal mo na sa simbahan, hindi mo naintindihan, ba't nag-worship? Diba? Paikot-ikot ka pa rin sa simbahan, palakad-lakad ka dyan. Alam mo yun, kwento-kwento kayo sa likuran. Ah, hanggang ngayon, hindi mo naiintindihan bakit ano yung message.
Alam mo yun, natutuwa ka lang kasi pagka nag-joke yung pastor. Alam mo yun, it should be something na tumitimo sa puso mo. Kumbaga, meron ka talagang relasyon. Alam mo na may relasyon. Alam, iba kasi yung kilala mo lang eh. Di ba? I mean, kilala mo halimbawa yung pangalan ng pastor na si Rick Warren, 'di ba? Or kilala mo halimbawa yung pastor na si John MacArthur or si Peter Tanchi, pero hindi ka naman nila kilala, 'di ba? Wala kayong relasyon. Pero kilala mo sila. Parang ganun kay Kristo. Magkaiba yung kilala mo si PJ, kilala mo si Pastor Ray, si Pastor Bert, 'di ba? Si Pastor Bo, kilala mo sila. Oh, kilala mo si Pastor Cled, 'di ba? Tapos kilala ka rin nila. Kasi may relasyon kayo eh. Magkaiba yun. Di ba? So, yun yung sinasabi ni Aldrin. Kumbaga, dapat connected tayo. Okay. Maraming maraming salamat. Kanina na tayo. Meron ba tayong babasahin? Good evening sa'yo, Zoe and Flair. Okay. And let's hear it from Allison May. Allison May. Natawag na ba? Opo. Hmm. Sa akin po, ah, ay, ano po kasi, um, through this reading po, madami pong pumasok din sa isip ko. And such as, yun nga po, answering how do we ignore the suffering around us. We know that it's through prayer or parang just kapit lang sa faith.